Isa po mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat, mga kapatid. Sana po ay kinasasabikan po natin ang ganitong pagkakataon na tayo po ay nakakapakinig at nakakapag-aral ng salita ng Diyos. Sapagkat maraming tao ngayon na talagang depressed, no? Nandoon po yung kanilang mga alalahanin, mga pag-aalala sa dinaranas nga natin ngayon sa ating panahon. Pero sana po patuloy lang tayong umasa at magtiwala. Huwag lang pong mawawala yon, mga kapatid, para po tayo ay makapagpatuloy kahit na anong nangyayari, anong nagaganap. Nandoon po tayo sa ilalim ng presensya ng Panginoon. So, bago po tayo mag-start ngayon, mga kapatid, sana po nakahanda na ang lahat. Huwag po tayo magpapaabala at magpapadistorbo. Sana po bago tayo makikinig ng salita ng Diyos ay naka-stay na po tayo sa ating mga kinauupuan para po kung kaya mo pa naman para po higit nating maunawaan ang salita ng Diyos. Okay? Kaya sa mga pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming Panginoon, na pinupuri at sinasamba. Patuloy mong palakasin ang loob namin, Panginoon, sa pagharap sa mga ganitong pangyayari na nagaganap sa aming bansa, sa aming pamilya, sa aming tahanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na umasa sa iyo at magtiwala, sapagkat ikaw na lamang ang aming natitirang tagumpay sa buhay. Kung wala po kayo, wala kami sa inyo, wala po kaming magagawa. Samahan kami ng banal mong Espiritu. Patuloy mong buksan ang aming puso sa iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So mga kapatid, ang ating pong tatalakayin po ngayon, ang mensahe po ng Panginoon, stand firm. Okay? Ibig sabihin nito, tayo po'y manindigan, tayo po'y magpakatatag, tayo po'y magpakatibay. At ito po ay napapanahon, mga kapatid, sapagkat actually marami na pong Kristiyano ngayon ang nawawalan po ng pag-asa, nang hihina sa kanila pong pananalig sa Panginoon. Pero sana patuloy tayong ma-encourage, mga kapatid. Kaya stand firm. Yan ang ating message po ngayon, mga kapatid. Now, lahat ng tao sa buong mundo, totoo yan, dumaranas po ng suffering, mga kapatid. Tandaan ninyo, we are all suffering Christians. Marami po ngayong mga nagtitiis, mga naghihirap na mga Kristiyano, nagtitiis sa kanila pong pinagdadaanan at sila po ay naghihirap sa kanilang kalooban. Maraming tanong, mga kapatid, na hinahanapan po ng kasagutan. Kaya maraming tao ngayon nakatutok sa telebisyon, sa Facebook, sa social media, inaabangan po nila kung ano na po ang latest news, kung ano na po ang balita, ano na ba nangyayari sa ating bansa, gumagaling ba ang mga tao, wala na bang nahahawa, o kaya patuloy pang dumarami ang mga infect na mga tao, mga kapatid, o mga positive sa COVID. Kaya marami ngayong mga naghihirap, nagtitiis. Hindi lang po sa ating bansa. Global po ito, mga kapatid. Buong mundo. Kaya kung tatagal pa po ang pandemic na ito, titindi pa po, mga kapatid. May possibility na marami pong Kristiyano, totoo yan, papasukan ng temptation. Maraming Kristiyano matutukso at magsasabing, ayoko na. Yes. Sapagkat
Kung mangyayari yan, papasok na po talaga ang pagdududa natin sa Panginoon. Sana hindi tayo kabilang, mga kapatid, sa mga ganong uri ng Kristiyano. Magpakatatag tayo, magpakatibay tayo. Tindigan natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya yung ibang Kristiyano, maririnig mo, kapag may personal silang pinagdadaanan sa buhay, personal may mga matitinding problema sa buhay, sinasabi nila, sana mamatay na lang ako para hindi ko na nararanasan ito. Alam nyo, nakakarinig po ako ng ganyang mga salita. Take note, may mga Kristiyano po ako na narinig ng ganyang salita. Sana mamatay na lang ako para matapos na itong aking intindihin, ang aking mga problema, ang aking mga pagsubok. Marami na po ako na-encounter. Anyat Kristiyano yan, mga kapatid. Kaya po hinahamon tayo magpakatatag tayo, mga kapatid. Okay, sige. Nagpakamatay. Pag nagpakamatay ba, matatapos na po ba yung problema? Hindi naman Mas lalong malaking problema pa yun. Sapagkat walang taong nagpakamatay na maliligtas, mga kapatid. Kaya kung ganyan ang saloobin po natin, ibig sabihin, pagdududahan natin yung tulong ng Diyos, yung ginagawa ng Panginoon, may ginagawa ang Diyos Pero kung pagdududahan po natin yan, mga kapatid, pag-aalinlanganan po natin, wala pong mangyayari sa ating buhay. Okay? Kaya nga, may mga Kristiyano, maririnig mo yun Natatakot sila. Siyempre, lahat naman tayo may pagkatakot Lalo na to sa umiiral na karamdamang ito, mga kapatid. Kaya lang, yung iba natatakot, sabi nila, kapag nangyari sa akin yun, nagkaroon ako ng COVID, parang hindi ko kakayanin Sabi nila, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Alam nyo, masyadong negative thinking mga kapatid. Ibig sabihin, pinagdududahan nila yung kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Iwasan po natin yun, mga kapatid. Alam nyo, kung talagang ang tao mamamatay sa COVID. Actually, ang COVID naman hindi nakakamatay yan Bakit? Tingnan nyo kung ang COVID pumapatay, sana wala na pong na-survive. Wala na po sanang gumaling. Namamatay ang tao sa COVID dahil yun talaga ang kanila magiging kamatayan. Tignan ninyo mga kapatid. Alam nyo ang kamatayan o ang dahilan ng kamatayan, tandaan natin, ng tao, yung kamatayan o dahilan ng kamatayan ng tao, ang Diyos po ang nagtatakda niyan. Mga kapatid, walang taong mamamatay na hindi alam ng Diyos ang sanhi ng kanyang kamatayan. Wala po. Alam ng Diyos ang sanhi ng kamatayan ng tao. Bakit maraming namatay sa COVID? Yung po ang nakatakdang pumatay sa kanila. Bakit merong gumaling? Kasi hindi naman sila nakatakdang mamatay doon Tandaan nyo mga kapatid, walang bagay na hindi nalalaman ng Diyos. At walang bagay, walang pangyayaring nagaganap na hindi itinakda ng Diyos yan. Lahat po itinakda. Sabi nga ng Bible, Mangangaral 3:1 hanggang 2, lahat ng pangyayaring nagaganap sa ilalim ng langit ay pawang itinatakda ng Diyos. Itinakda ng Diyos sa isang tao ang isilang. Itinakda rin ng Diyos sa isang tao mamatay. Pati yung sanhi ng kanyang kamatayan, nakatakda po yun. Mga kapatid, huwag tayong magtataka. Hindi dapat pagtakhan yun. Ingatan ka rin ng Panginoon. Ingatan mo sarili mo. Meron po akong illustration. Iniingatan ako ni Lord. Makinig kayo Kasi nasa Diyos ang awa, nasa tao gawa. Ibig sabihin, iniingatan ka ng Diyos, ingatan mo sarili mo.
Kaya lang, meron pong isang kabataang Kristiyano, mga kapatid, ang sabi niya, iniingatan ako ni Lord. Okay. So, lockdown. Kaya lang, lalabas yung kabataan na Kristiyano. Sabi ng nanay niya, "O anak, saan ka pupunta?" Sabi nung Kristiyanong kabataan, "Nanay, lalabas lang ako." "O, lockdown ngayon ah. Maglagay ka ng face mask." "Wag na po, Nay." "Aba, bakit?" "Iniingatan ako ni Lord." Sabing ganun eh. "Okay, mag-alcohol ka na lang." "Ay, wag na, Nay." "Bakit?" "Iniingatan ako ni Lord." So lumabas, hindi nag-face mask, hindi nag-alcohol, lumabas. Tapos, maya-maya bumalik. "Nay, baka hanapin mo ako, pupunta ako sa kabilang baryo." "Bakit?" "Dadalawin kong girlfriend ko." "Naku anak, may infected na ron. Huwag kang pupunta ron. May positive na ron." "Nay, iniingatan ako ni Lord." Ganyan siya eh. Ngayon, nagpumulit, pumunta. Eto na, kinabukasan, inuubo na. Sumasakit ng lalamunan. Alam niyo, sabi ng nanay niya, "Anak, ba't ka inuubo?" "Wala ito, inay. Iniingatan ako ni Lord." Kinabukasan, uli, nilalagnat na, mga kapatid. Sabi nung ina, "Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Dalhin na kita sa ospital." Alam niyo, sabi nung binata, nung kabataang Kristiyano, "Inay, iniingatan ako ni Lord." Ikatlong araw na, kinakapos na ng hininga. Mga kapatid, di na makahinga. "Anak, alika na, isusugod na kita sa ospital." Alam niyo, sabi, "Inay, iniingatan ako ni Lord." Alam niyo nangyari? Tigok. Patay. Eto na, pagdating sa langit, sabi ng binata ng kabataan, "Panginoon, bakit ganon? Nagtiwala naman ako sa iyo ah. Naiingatan mo ako, bakit hindi mo ko iningatan?" Sumagot si Lord, "Anong hindi kita iniingatan? Iningatan kita." Sabi ng kabataan, "Kailan, Lord? Kailan mo ako iningatan?" Di ba sabi ng nanay mo, mag-face mask ka, mag-alcohol ka, magpa-check up ka? Ako may gawa noon. Ginagamit ko, nanay mo. Pero anong ginawa mo? Binaliwala mo eh. Binaliwala mo. Ano gusto mo? Kailangan pang magsalita ako? Marinig mo boses ko? O kaya may bababang anghel? Para lamang mag-ingat ka? So, pamamaraan ko yon. Kaya lang, hindi mo sinunod. Kaya sarili mo na ang nagpahamak sa iyo. Kaya ka namatay. Kaya mga kapatid, kung iniingatan tayo ni Lord, pinoproteksyonan, ingatan mo rin sarili mo. Ingatan din natin ang ating sarili. Kaya nga sabi ng Bible, mga kapatid, sabi po rito, the book of Matthew 24:22, kung hindi pa iikliin ng Diyos ang mga araw na yon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na yon. Gagamitin ko po bersikulong ito para i-apply, mga kapatid, sa nangyayari sa ating panahon. Koneksyon. Kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahon ng pandemic, ang panahon ng lockdown, marami pong manlalamig, maraming manghihina, marami pong mawawala ng pag-asa. Ngunit,
alang-alang sa mga Kristiyanong dumadalangin, patuloy na dumadaing sa Panginoon at dumadalangin, panahon ng pandemic, paiikliin na. Alang-alang sa mga Kristiyanong sumasampalataya at nananalangin, paiikliin, mga kapatid. Okay? Ano sabi ng teksto natin? 1 Peter 5:8-10, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal, umuungol, at aali-aligid naghahanap ng malalapa. Labanan niyo siya, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama si Kristo. Napakaganda ng ating pong bersikulo, yung ating teksto. Alam niyo, ang primary nitong teksto natin, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 5, verse 8 up to 10, ang primary nito ay patatagin ang pagtitiwala natin sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay. Sapagkat siya ang nagmamalasakit sa inyo. Yun lang naman eh. Ang primary po ng teksto natin, patatagin ang pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya dito, ipagkatiwala natin sa Kanya yung mga alalahanin natin, paano yung kakainin namin, paano na yung mga bayarin, paano yung mga utang. Ipagkatiwala natin sa Panginoon, sapagkat siya ang nagmamalasakit sa inyo. Hindi po pabayaan Diyos, mga kapatid. Siya po ang Diyos na mapagmalasakit. Okay? Kaya ano dapat nating gawin, mga kapatid? You will turn over to Him and surrender all control to God's sovereign care for you. Huwag mo maliitin ng Diyos. Pagkatiwala mo sa Kanya, mga kapatid, ang lahat, isuko mo sa Kanya, ibigay mo sa Kanya lahat. Yung control ng Diyos, yun ang mahalaga doon eh. And God's sovereign care for you. Iingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Kaya, ano dapat nating katwiran dito, mga kapatid? Ibig sabihin mo lang, ayoko nang dalhin to sa sarili ko, ikaw na bahala, Lord. Dapat ganun eh. Lord, ikaw na bahala. Panatag ka. Kasi stand firm eh. Ang matatag na Kristiyano sa pananampalataya may kapanatagan. Tandaan ninyo, ang matatag na Kristiyano sa pananampalataya may kapanatagan. Panatag. Kamagalala, hindi pabayaan Diyos natin. Nakikita Kanya, mga kapatid. Kaya, anong dapat nating maging reaksyon? Active exercise of our faith in Him. Kailangan seryoso tayo na ginagawa ang pananampalataya natin sa Kanya. Kailangan active tayo na ini-exercise natin yung faith natin, lalo na sa panahon ngayon. Dito mo dapat exercise, hindi sa panahon ng kasaganaan, ng pagpapala, kundi sa panahon ng kawalan, ng kalamidad, ng epidemya, doon mo patunayan
mga kapatid, yung faith mo. Kung totoo o hindi yan. Kaya may panahong nadadapa tayo. Yes. Pero bumabangon. Hindi humihinto. Hindi tayo umaayaw eh. Matatag ka eh. Kaya nga sabi ni Peter, sinulatan ko kayo sa tulong ni Silas, na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob. Tingnan sabi ni Pedro, yung sulat na ito, sana basahin ninyo. Kasi ang nais ko, tumatag kayo, tumibay kayo sa mga salita ko na nandiyan sa sulat na yan. At nais kong palakasin ang loob ninyo at magpatotoo na ito nga ang kagandahang loob ng Diyos, manatili kayo sa pagpapalang ito. See? Kaya si Pedro, lalo na babasahin niyo po yung 1 Peter and 2 Peter. Mga kapatid, puro encouragement eh. Stand firm. Magpakatatag tayo. Kaya mga kapatid, patuloy ang mga sufferings natin habang hindi pa inaalis ng Panginoon yung pandemic. Talagang yung sufferings natin nandiyan. Kaya, I encourage you, walang aayaw, walang hihinto, walang aatras, walang susuko. Wala mag-give up. Magpatuloy tayo hanggang katapusan. Sinimulan ng Diyos, tapusin mo. Mga kapatid. Ano sabi? No retreat, no surrender. No surrender. Stand firm. No retreat. Walang aatras, walang susuko. Okay? Magpakatatag ka. Kaya sabi niya dito sa 1 Peter 5:12, stand firm in it. Sabi ni Pedro, magpakatatag kayo sa sulat na ito na pinadala ko, in-address ko kay Silas. Sana magkaroon ito ng inspirasyon sa inyo. Itong sinasabi ko na sana'y magpakatatag kayo. 1 Peter, 2 Peter, sulat po ni Pedro yan, mga kapatid eh. Stand firm. Stand firm. Dito ka tumayo, sabi ni Pedro, dito sa gospel, dito sa biyaya ng Diyos. Yung sulat ng Panginoon, yung salita ng Diyos, doon tayo manindigan, mga kapatid. Magtiwala po tayo ron sa salita ng Diyos. Kasi nandyan yung mga pangako ng Panginoon eh. Dito sa disenyo ng Diyos, sa suffering natin, mga kapatid. Talagang nakadesign yan. Hindi natin pwedeng takasan po yun. Mangyayari yun. Ganyan din sabi ni Pablo eh. Pinapaalala niya itong gospel na to sa kanila, sa mga tiga-Korinto. Kasi mga Korinto talaga mahihina eh. Mga Corinthian Christians, mga mahihina po sila sa kanilang pananampalataya. Kaya sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 15:1, now I would remind you, pinapaalala ko sa inyo, brothers, the gospel I preached to you, yung mga ipinangaral kong salita ng Diyos which you received na tinanggap ninyo, in which you stand. Tindigan nyo yan. Tayuan nyo yan salita ng Diyos. Pinakikinggan mo, binabasa mo eh. Kamatayan natin ang katwiran ng salita ng Diyos. Mga kapatid. Okay? Kaya, dito tayo sa gospel eh. Dito tayo tumatayo. Manatiling nakatayo. Mga kapatid. And this is about persevering faith. Persevering faith. No? Kaya sabi niya ni Pedro sa 1 Peter 5:9, labanan niyo siya. Sino? Diablo. Labanan niyo siya. Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Alam niyo, kung hindi tayo matatag, hindi tayo titindig, tatayo, tatatag, tandaan ninyo, mapapabagsak ka ang Diablo. Kaya labanan nyo siya, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Itong nangyayari sa atin, ini-exercise lang ng Panginoon ang ating faith.
kung dito bibigay ka, saan ka hindi bibigay? Baka sa mangyayari sa susunod na panahon, mga kapatid, yung tribulation, baka yung mga papitik-pitik na kapighatian, bumigay na tayo eto nga lang mga kapatid, bubibigay ka. Anong hindi mo kayang ibigay? Mga kapatid, tulad ng alam nyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Kahit ang pinagdadaanan natin, hindi lang tayo nagtitiis. Lahat ng Kristiyano sa buong daigdig, sa buong mundo, nagtitiis na katulad ng pagtitiis natin ngayon. Stand firm. Magpakatatag ka, kapatid. Magpakatatag ka. Sinusubukan ka ng Panginoon. Okay? So, mapagtatagumpayan talaga natin ang dyablo. Labanan nyo siya, magpakatatag kayo. Labanan natin, mapagtatagumpayan natin ang dyablo, mga kapatid. Saan natin mapagtatagumpayan? By being firm in your faith. Sa pamamagitan ng ating katatagan sa pananampalataya. Kaya we believe in the gospel, hindi lang sa simula hanggang katapusan. Maniwala tayo dyan. Maniwala tayo. Hindi lang pag ini-encourage ka, pati pag nadi-discourage ka na. Yan na lang ang natitirang lakas natin. Yan na lang pinaghuhugutan ng ating inspirasyon. Mga kapatid, kaya nga may salita ng Diyos Dito tayo hinuhubog. Magtiwala tayo hanggang katapusan. Kaya nga, if you don't stand in the gospel, you will not stand at all. Totoo yan Kung hindi tayo mananampalataya, magtitiwala, at titindig sa salita ng Diyos, hindi natin kayang tindigan lahat. Hindi natin kayang pagtagumpayan lahat. Kung ang salita ng Diyos natin paniniwalaan, mga kapatid. Kaya nga, if we don't go deeper into the gospel, kung hindi tayo lalalim dyan, you will not go farther in the Christian life. Tsak lalayo ka sa Panginoon Kung hindi tayo lalalim sa salita ng Diyos, lalayo ka. Di ka lalalim, di lalayo ka. Kaya I pray na wala isa man sa inyo tatalikod sa pananampalataya. Naniniwala ako, wala man sanang isa sa inyo. Dahil sa matinding pagsubok na ating pinagdadaanan. I pray na bawat isa sa inyo, makarating tayo hanggang dulo. Hanggang dulo, mga kapatid. Ano sabi ni Pablo? Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Okay? Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ganda po. Nakaka-encourage, di po ba? Pwede rin natin sabihin ito Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Saan ka nakikipaglaban? Sa dyablo. Sa sarili mo. Sa kahinaan mo. Sa mga problema. Sa mga pagsubok. Araw-araw may battle tayong pinagdadaanan. Kapatid, may laban tayo. May digmaan tayong sinusuong sa buhay. Sa bawat sandali, sa bawat araw, sa bawat panahon. Huwag kang susuko. Lumabang ka hanggang dulo. Titiyakin ko sa iyo, ang laban mo, laban ng Diyos yan. I will fight for you, sabi ng Panginoon. Sabi ni Pablo, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Because we are a runner Christian. Tayong lahat po ay parang isang mananakbo na kailangan makarating sa finishing line. Sa mundo ng takbuhan, kung sino mauna, panalo. Pero dito sa takbuhan bilang Kristiyano, hanggang tumatakbo ka, panalo ka. Hanggang sa makarating ka sa finishing line. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kapatid, mananatili ka lang tapat kung ikaw ay nakatindig, nakatayo, matatag, matibay
kahit ano yung dumarating sa buhay mo, magtatagumpay ka. Okay? Kaya puspusan akong lumaban. Dapat ganun. Huwag ka susuko. Laban lang, mga kapatid. Kaya ito sa totoo lang, mga kapatid, maraming Kristiyano ang hindi naging Kristiyano. Pag-isipan nyo. Maraming Kristiyano ang hindi naging Kristiyano. Why? Di sila matatag. Di sila matibay. Yung kalooban nila mahina. Kristiyano na hindi naging... Alam niyo ang tunay na Kristiyano? Warrior yan. Soldier of Christ. Lumalaban. Hindi sumusuko. Hindi umaatras. Mga kapatid, kahit anong laban na pagdaanan natin sa buhay, nagpapatuloy at nagtatagumpay sapagkat hindi tayo anak ng talunan. Anak ng dyablo yung talunan. Anak tayo ng mananagumpay. We are more than conqueror. Anak tayo ng mananagumpay. Sinabi po ni Kristo in the 6th word, it is finished. Tapos na. Tagumpay na kayo. Kaya lahat ng anak ng Diyos, victory. Kaya pagharap mo sa Panginoon, Lord, mission accomplished. Ganon. Konting bagay lang, sumusuko ka. Mga kapatid. Tingnan nyo sa Hebrew, 10:35 to 39. Kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos. Yung totoong Kristiyano, di nawawala ng pananampalataya yan. Sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Wow! Meron po tayong gantimpala. May reward. Kaya sabi ni Pablo, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya may reward siya. Kinakailangan kayo'y magtiis, take note, upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung walang suffering, paano mo patutunayan sa Diyos ang pananampalataya mo kung totoo? Paano mo patutunayan sa Diyos na nagtitiwala ka? Na siya lang ang pag-asa mo. Kailangan kayo magtiis. Kailangan magtiis ka upang masunod nyo kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang mga ipinangako. May pangako ang Diyos. Kapatid, bago matanggap yung pinangako ng Diyos, dapat dumaan ka sa suffering para masunod mo kalooban ng Diyos. Hindi masusunod kalooban ng Diyos pag hindi ka dadaan sa suffering. Huwag magreklamo. Nandiyan ang reward mo. Pagkatapos nito, nagpatuloy tayo, nakita ng Diyos, napursigido tayo, aktibo tayo, kahit na minsan walang-wala na, no? Pero nandiyan pa rin ang iyong pananampalataya. Pagkatapos nito, ang sarap ng pakiramdam. Batid, tiis lang. Tiis lang. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at ang darating ay darating na. Tiis lang. Ilang taon na tayo? Ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka pa aatras? Ngayon ka pa hihinto? Oh. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, susuko, aayaw, hihinto, hindi ko siya kalulugdan. Nakita niyo?
Gusto mo malugod ang Diyos? Huwag ka magbabago. Manatili ka sa Panginoon. So, malugod ang Diyos, mga kapatid. Every time na may suffering tayo, lalo na't sobrang bigat, mga kapatid. Personally, huwag mong sasabihin, it's me against the word. It's me against the word. Huwag mong sasabihin nyo, feeling mo naman buong mundo kumakalaban sa'yo. Feeling mo, pasan mo buong daigdig. Hindi po. Tandaan mo, totoo, may enemy ka. May kalabang ka. Merong gustong magpabagsak sa'yo. Lalo na sa pinagdadaanan mo, gusto niya bumagsak ka. Sinong enemy natin? Ngunit hindi kayo kabilang sa tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Sino enemy mo? Maging handa kahit magbantay ang dyablo? O dyablo pala eh. Ang enemy natin, dyablo. Merong kumakalaban sa'yo. Merong kumakaaway sa'yo. Pero hindi buong mundo. Dapat ma-identify mo, ma-pinpoint mo kung sino kalaban mo. Ma-pinpoint mo kung sino kaaway mo. Hindi yung naninira sa'yo. Hindi yung asawa mo, kaaway mo. Hindi mga anak mo. Hindi magulang mo. Hindi dati mong kaibigan at trumidor sa'yo. Hindi yung boyfriend, girlfriend mo na umabuso sa'yo. Mga kapatid, hindi yon. Ang kaaway mo, hindi church leader. Ang kaaway mo, hindi pastor mo. Hindi nanakit sa iyo sa loob ng church yung inabuso ang iyong spiritual authority. Hindi yan ang kaaway mo. Dapat ma-pinpoint mo kung sino kaaway mo. Meron kang matinding kaaway, mga kapatid. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa tao. Yun ang dapat nating maintindihan. Hindi tao ang dapat nating lalabanan, aawayin, gagantihan. Hindi tayo nakikipaglaban sa tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan. Sino to? Yung mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Yun ang kaaway mo. Yung pinuno. Kapatid, yung gobyerno ni Satanas, hindi yung gobyerno ng Diyos. Yung gobyerno natin, kakampi natin yan. Kaya nga pinag-iingat tayo kasi ayaw ng ating gobyerno na tayo po'y magkasakit. Kaya stay at home. Kakampi natin, kung kaaway natin yan, sige, walang lockdown, mamatay na kayong lahat. O, diba? Kakampi natin ang presidente. Kung may kumakaaway man sa kanya, bahala na sila, yung kumakaaway. Ang itinatag ng Diyos, pamahalaan ng Diyos yan. Sapagkat ang Diyos ang nagtatatag ng pamahalaan, hindi tao. Kung naluklok man si presidente, Diyos po ang naglagay dyan. Hindi tao. Kung meron mang ayaw sa kanya, wala kang magagawa. Nilagay ng Diyos yan eh. Mas marunong pa tayo sa Panginoon. Magpasakop tayo. Sa ikabubuti naman po natin, mga kapatid eh. Okay? So, dapat nga ipag-pray natin si President Duterte. Hindi niya kaya po yun. Ipanalangin po natin ang mga pinuno. Sabi ng Bible, ang tagapamahala ng ating gobyerno. Ipag-pray po natin ang ating presidente. Siya mismo tao lang. Hindi niya po kaya to. Spiritual battle to. Hindi lang to physical. Ang nasa likod nito, spiritual battle. Mga kapatid, at higit tayo ang nakakakita at nakakaalam kung merong pandemic, kung bakit meron ito. Kung bakit meron. Kaya tignan niyo yung sinasabi ng 2 Chronica 7:14. Kung ang aking bayan, sino yung bayan? Sino yung bayan? Israel ba? Israel lang ba ang bayan ng Diyos? Yung bayan ng Diyos, mga lingkod ng Diyos yan, ay magpapakumbaba
Mananalangin. Pagagalingin ko ang aking bayan. Para kanino to? Sa ating mga Kristiyano. Hindi to sa unbeliever. Ang labang ito, kapatid. Tayo ginigising ng Panginoon dito. Kasi maraming Kristiyano ngayon, wala nang iniintindi kundi sarili nila. Pupunta ng church, wala pong kainit-init sa Panginoon, walang kaapil-apil sa Diyos. Maraming Kristiyano, totoo yan. Wala nang pakialam sa Panginoon. Niraraos na lang nila yung paglilingkod sa Diyos. Obligasyon na lang yung pagsamba. Wala na yung pag-ibig sa Panginoon. Ang nangyayaring ito, spiritual battle to. Naniniwala ako. Kung naniniwala kayo sa 2 Chronicles 7:14, spiritual battle to. Basahin nyo. Kung kayo magpapakumbaba, mananalangin, sabi dun sino yan? Unbeliever ba yan? Pagagalingin ko, bayan nyo. O hindi unbeliever yun. Kaya nga mga kapatid, ang kaaway natin, mga pinuno sa mga may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa libutang ito, mga hukbong espiritual na nasaan? Ng kasamaan sa himpapawid. Nandiyan po ang ating kaaway, ang ating kalaban. Pag nakitang lulugo-lugo ka, pag nakitang mahina kang Kristiyano, nalulupaypay ka, nalalamig ka, patay kang bata ka. Yari ka sa kanya. Stand firm. Magpakatatag ka. Yan ang Hebrew name niya Satanas Ibig sabihin ng Satanas, kaaway ng Diyos, kalaban ng Diyos. Satanas, Hebrew name. Ang ibig sabihin yan. Kaya nga yan po ang reminder ni Apostol Pedro. Nire-remind tayo, be sober-minded. Ano ibig sabihin? Maging malinaw ang ating isipan. Be watchful. Magbantay your adversary. Ano adversary? Enemy. The devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Ano yon? Lalapain ka. Naghahanap ng masisila. Naghahanap ng malalapa. Mga kapatid, meron tayong unseen enemy. Take note unseen enemy. Parang coronavirus. Hindi natin nakikita ang kaaway. Nakikita mo ba coronavirus? Hindi mo nga nakikita Yan ang demons. Ganyan ang demons. Hindi natin nakikita. Unseen enemy. Mga kapatid. Demons po yan. Kaya nga sabi ng 1 Peter 5:5, at kayong lahat ay magpakumbaba, sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Alam nyo, kung ang Diyos ay atwar, galit, nilalabanan niya yung mga proud believers, yung mga proud unbelievers. Atwar ang Diyos dyan, nilalabanan niyan. Yung God opposes the proud. Nilalabanan ng Diyos yung mapagmataas na yan Kaya nga mga kapatid, ito namang si Satanas, atwar din naman. Saan? Atwar siya sa humble and suffering believers. Ang nilalabanan naman niya, yung mga mapagpakumbaba. Yun ang pinahihirapan niya. Ang nilalabanan naman ng Diyos, yung mapagmataas. Tingnan nyo? Kaya nga, ano ginagawa niya ng demonyo? Para siyang nasa opposition, mga kapatid. Opposition party yan na walang ginawa kundi kalabanin tayo. Para siyang abogado na naghahabla sa atin sa korte ng Diyos.
Walang inatupag kundi maghanap ng ebidensya at akusahan tayo sa harap ng Panginoon at ng ibang tao, siya ang dyablo. Panay ang salita laban sa atin, puro paninira ang ginagawa sa atin yan. Yan ang dyablo. Parang abogado, naghahanap ng ebidensya para po tayo maakusahan, mga kapatid. Okay? At tulad ni Job, ano ginawa niya kay Job? Ano ginawa ni Satan? Inakusahan niya, mga kapatid. Inakusahan sa harap ng Panginoon. Ano sabi ni Satan? Kung kukunin mo ang kayamanan niyan, tatalikod sa iyo yan. Kung sasaktan mo yan, susumpa ka niyan. Pinisiraan niya eh. Ni Satan si Job eh. Ganon din tayo. Sinisiraan tayo sa Diyos, mga kapatid. Yun yung pampabagsak niya sa atin eh. Sino siya? Siya yung great dragon. Siya yung ancient serpent. Yung matandang ahas. The devil, the deceiver, the accuser, Satan. Yan ang kumakalaban sa atin. Kaya sabi nga ng Panginoon, magpakatatag kayo. May kaaway kayo, may kalaban kayo. Wala siyang gagawing mabuti sa atin, mga kapatid. Hindi siya lulubay hanggang katapusan, hanggang dulo. Hindi siya lulubay. Hindi kanya lulubayan sapagkat alam niyang maikli na po ang oras niya. Kakapiraso na lang ang panahon niya. Naghahanap siya ng damay. Gusto mo madamay? Madadamay ka kung di ka magpapakatatag. Mabibiktima ka niya. Kaya he is working double time. In great wrath. May matindi siyang puot. Kaya double time siya eh. Gusto niyang kunin ang kaluluwa mo. Magala kayo kalangitan. Lahat ng naninirahan dyan. Ngunit kalagim-lagim ang daranasin niyo lupa. Ano dinaranas natin ngayon? Kalagim-lagim po eh. Di po ba? Itong mga nangyayari sa atin. Daranasin niyo lupa at dagat. Nandyan din ang puot ng dyablo. Ang matinding puot ng dyablo babagsak sa inyo. Sino ba nasa lupa? Sino ba nasa dagat? Ibabagsak sa atin yung puot. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Kaya double time siya eh. Sana matalino ka, mga kapatid. Kaya mula pa ng pangunahan niya ang pag-aaklas sa ikatlong bahagi ng mga anghel ng Diyos, nakuha niya po yung tatlong bahagi eh. Na-recruit niya yung mga anghel doon na kay babait, naging demonyo eh. Sino hindi niya kayang i-recruit para gawing anak ng demonyo? Mula pa ng pabagsakin niya sa pagkakasala si Adan at si Eva, hanggang ngayon mga kapatid, he is busy 24/7. Mula noon in the beginning, hanggang ngayon, John 10:10, na parito kaaway upang magnakaw, pumatay at magwasak. Yan ang kanyang purpose. Pabagsakin ka. Ang purpose niya, malamig ka, mag-alinlangan ka, magkulang ka sa Diyos. Gusto niya nalilibang ka sa ibang bagay, hindi sa Panginoon. Taktika niya yan eh. Gusto niya iisip mo, mga kapatid, yung focus mo, yung interest mo, yung attention mo, mapunta sa mga bagay na temporal. Yung mga kinahuhumalingan ng mundong ito, doon mapunta yung interest mo eh. Yung pag-iisip mo, yung attention mo, doon niya eh. Pinipihit niya yan eh. Para pag namatay ka, kanya ka. Ano ang galing? Kaya sabi ni Pedro,
Para siyang leong umaatungal. Di mo lang siya naririnig, kapatid. Di mo siya naririnig. Sasabihin natin, leong umaatungal, di ko naman naririnig yung atungal ng demonyo. Wala sa akin yun. Hindi mo nga naririnig. Nakita mo ba? Nakikita mo ba ang demonyo? Hindi. Hindi mo rin siya naririnig. Alam nyo, ginagawa niya, naghahanap siya ng pagkakataon para ibagsak ka. That's true. Naghahanap siya ng pagkakataon para kagating ka, para sakmaling ka, para patayin ka, para durugin ka, para pahirapan ka, para wasakin ang buhay mo. Yan ang purpose ng ating enemy. Kaya, stand firm. Stand firm, kapatid. Magpakatatag. Gagawin din niya yan sa'yo. Totoo yan. Para sa panahon ng suffering, pagdudahan mo ang kabutihan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, para suwayin mo utos ng Diyos. See? Para magkasala ka, mahumaling ka sa kasalanan at mabitag ka niya. Ano gagawin natin sa kaaway natin? Huwag ka matakot. Marami siyang strategy. Marami siyang technique, mga kapatid. Kaya, sabi ko sa inyo, be sober-minded. Maging malinaw ang isipan mo at magbantay. Dapat maging malinaw sa isip mo, merong Satanas na nakikipagdigma sa'yo na lagi kang binabantayan. Walang puknat ang pakikipaglaban niya sa atin. Di ka hihintuan yan. Di ka tatantanan yan. Akala mo, wala. Meron po. Binabantayan ka lang niya. Kaya, resist him. Resist him. Labanan mo siya. Firm in your faith sa pamamagitan ng iyong katatagan, tibay, paninindigan sa pananampalataya. Doon mo siya nalalabanan. Hindi mo siya pwedeng labanan. Hindi mo siya nakikita. Hindi mo siya nakikita. Hindi mo siya pwedeng labanan ng mano-mano. Hindi ka pwedeng lumaban sa kanya ang armas mo, barel, kutsilyo, palakol, itak. Sabi ko nga buti pa si Pacquiao, nakikita niya kalaban niya. Tayo hindi. Okay? Resist him. Firm in your faith. Kung nilalabanan ka, kapatid, wag mong kakaibiganin. Labanan mo rin. Makipagdigma ka rin. Paano? Suffering will either bring you down or make you stand firm. Pero balik tayo rito. Firm in your faith. By being firm in your faith. Labanan mo siya, mga kapatid. Okay? Kaya huwag kang matitinag. Manatili kang solido. Solid ka sa gospel, sa word of God. Sabihin mo sa kanya, minsan sasabihin mo, hindi ako naniniwala sa'yo. Sabihin mo yun. Hindi ako susunod sa gusto mo. Satanas, hindi mo kayang ibagsak. Sa Diyos ako naniniwala. Sa Diyos ako susunod. Dahil ang gusto niya ng Panginoong Diyos ay sa aking ikabubuti. Dapat marunong tayong magsalita laban sa diablo. Akala niya kasi, inosente ka. Yun ang akala niya Wala kang kaalam-alam na kinakalaban kanya. Akala niya, wala lang. Akala natin, nabubuhay tayo ng wala lang, normal lang, sa sarili lang natin. Hindi po. Mga kapatid, may nag-uudyok sa atin minsan. Kaya dapat lang na maging matatag tayo. Hindi tayo kayang i-recruit ng demonyo habang matatag ka, hindi ka kayang ibagsak, habang matibay ka sa pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya nga, yung kanina, suffering
will either bring you down. Yan ang purpose ni Satanas eh. Suffering will either bring you down. Doon sa pagtitiis natin, paghihirap natin, mga problema, mga pagsubok, bumagsak tayo. Yan ang purpose ni Satanas. Or, make you stand firm. Purpose naman ni Lord yan, mga kapatid, na maging matatag ka. Pero ito, purpose yan eh. Bring you down. Kay Satanas yan eh. Pero yung make you stand firm, sa Diyos yan. Kaya mamili ka na, mga kapatid. Marami tayong dating kasama sa church. Signan nyo ha. Marami tayong kasama sa church, mga kapatid. Pero wala na ngayon. Yung iba, okay lang kasi lumipat sila sa ibang church. Okay lang yun. Kung talagang doon sila tinawag ng Panginoon, doon talaga sila gagamitin, makikita talaga nila yung sarili na nila nakagamit-gamit sa Diyos. O doon talaga sila dinala. Maaaring pinalago sa atin, maaaring nagkaroon lang siya ng experience sa ating church. Mga kapatid, nakasama natin. Huwag tayo magagalit sa mga tao na yan. Hindi natin sila kaaway. Hindi natin sila kalaban. Huwag tayo magdaramdam sa kanila. Mga kapatid. Kasi kapag ang Diyos ang tumawag sa isang tao, handaan nyo, iiwan niya ang isang bagay. Kung saan siya tinawag, doon po siya gagamitin ng Panginoon. Kaya kung nakikita nila yung sarili nila sa paglipat nila ng ibang church na sila po ay lumalago, nagagamit, mightily, powerfully, effectively. So, tama yun. Di mali yun, tama yun. Kung nagpapatuloy naman sila sa kanilang pananampalataya doon. Pero ang iba, dahil hindi nagustuhan yung pagdidisiplina sa church, may nakaaway sa church, hindi naayos, umalis lang eh. Bakit? Natisod. Di nagpatuloy sa pananampalataya. Yung iba naman, naging abala sa mga bagay sa mundong ito. Naging abala sa trabaho, naging abala sa negosyo, sa kamunduhan. Naging abala sa kamunduhan eh. Naging abala sa panliligaw, naging abala sa babae, umalis ang church, pinagpalit si Lord sa tao. Kapatid, hindi nila alam na ang landas na tinatahak nila, landas na nais ng dyablo. Kung alam mong sa church ka tinawag ka sa JIL, tinawag ka sa Jesus Miracle Crusade, tinawag ka sa kung saan-saan organization, denomination, church, nando ka sa church na yon, huwag kang magdaramdam. Kung meron mang mga tao na hindi mo nakaintindihan, nakasagutan mo, nakahinanakitan mo, patuloy ka lang doon. Mga kapatid, doon ka tinawag eh. Magpatuloy ka ron. Huwag kang aalis doon. Hindi yun ang kalaban mo, hindi yung kaaway mo, hindi yung churchmate mo, hindi church leader mo, hindi yung pastor mo, hindi yung member ng church. Didi-discourage ka lang. Manatili ka. Maging matalino ka, kapatid. Handaan mo. Kasi may landas na gusto ng demonyo tahakin mo eh. Landas ng paglayo sa Panginoon. Kaya nga po, meron kang mga kasama sa labang ito eh. Sino kasama natin sa laban? Labanan niyo siya, magpakatatag kayo sa inyo pananampalataya sa Diyos tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Meron tayong kasama sa labang ito, mga kapatid natin nasa sa buong daigdig. Yung mga pinagdadaanan natin, pinagdadaanan din nila yan. Paano ka nga naman makakalaban sa Diyos na mag-isa? Paano ka nga makakalaban sa dyablo? Iisa ka. So may kakampi ka. Yung mga kasama mo, kapatid mo, sa buong daigdig, dumaranas din yan, mga kapatid. Dilalabanan din ng dyablo. Kaya, paano ka naman magiging matatag sa pananampalataya kung mag-isa ka? Hindi po. You are not just a lone soldier. Di ka nag-iisang sundalo. You are part of God's army. Okay?
Parte ka ng mga sundalo ng Panginoong Diyos. Sundalo ka ni Kristo. Isa ka lang doon. Di ka nag-iisa. Kaya nga, mga kapatid, sabi niya, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Ibig sabihin yan, mga kapatid, knowing that the same kinds of suffering are being experienced. Yung nararanasan po natin, nararanasan din ng ating ibang mga kapatid sa buong mundo. Manatili ka matatag sa pananampalataya. Kung inaalala mo laging nag-iisa ka sa labang ito, meron kang mga kasama. Mga kapatid, sino-sino kasama natin sa labang ito? Brotherhood. Brotherhood throughout the world. So hindi yan me against the world. See? Pero kung Christian ka, sabi nga ni Jesus, the world hates you. And the world hates us. Kung napopoot sa iyo sa libutan, alalahanin yung ako muna ang kinapuotan bago kayo. Yung mga alagad ni Satanas, mga kapatid, bago tayo kapuotan, si Kristo muna. Kung kayo may taga-sanlibutan, kayo mamahalin ito bilang Kanya. Kung unbeliever tayo, wala pa mapupuot sa atin, wala magagalit sa atin, walang uusig sa atin. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, hindi ka unbeliever. Believer ka eh. Kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Pinili ka ng Diyos eh. Kung hindi ka pinili ng Diyos, hakampi mo kaaway. O taga-sanlibutan ka. Kaya wag mo kakalabanin yung kapatid mo sa pananampalataya. Huwag mong iuusigin. Ang umuusig lang sa mga kapatid mo, sa mga Kristiyano, ang umuusig lang diyan, alagad ng dyablo. Huwag mo usigin. Huwag mo sisiraan puri kapatid mo sa pananampalataya. Kapatid, hindi yan Kristiyano. Makasanlibutan yan. Tinutulungan mo, dyablo, pabagsakin sila. Yung mga Kristiyano, tinutulungan mo, pabagsakin sila. Huwag kang kakampi. Kaaway mo yun eh. Pag nakita mo, kapatid mo, bumabagsak, bangon mo, tayo mo, tulungan mo. Huwag yung pagtutulungan. So, talk to him, not talk about him. Kausapin, huwag pag-uusapan. Hindi tayo taga-sanlibutan. Hindi tayo anak ng dyablo. Para pag-usapan ang mga kapatid natin sa Panginoon sa kanyang kasalanan. Kakamali po talaga tao, pero wag po natin silang hahatulan. Ipag-pray po natin. Alam naman natin, hindi rin nila gusto yun eh. Wala naman taong hindi nadapa. Punta ka sa Bible, lahat naman ng mga lingkod ng Diyos, malalaking tao, mga heroes of faith, bayani sa pananampalataya, sino hindi bumagsak? Di po ba? Bangon natin. Huwag natin tulungan ng dyablo. Kaya mga kapatid, huwag kayo magtataka kung kinapopuotan kayo ng sanlibutan. Kaya hindi lang ikaw ang may suffering, but the whole church. Hindi lang local church, ha? The universal church, we are a member of this universal suffering church. We suffer together. Tayo po mga Kristiyano, hindi tayo miyembro ng local church. Universal church po tayo, mga kapatid. Marami tayong kapatid sa buong daigdig. Marami pong Kristiyano. Kaya ako, pinagpe-pray ko po yun eh. Yung mga lingkod ng Diyos na nasa iba't ibang bansa, na sila po'y gamitin ng Panginoon, na sila po'y patatagin ng Diyos. Marami po tayong kapatid sa ibang bansa. Nasa buong daigdig, mga kapatid. Hindi lang tayo sa Pilipinas, marami po tayo. Hindi tayo member po ng Jesus Christ Mission to All Nations, ng GIL, ng Miracle Crusade, o kung anumang klaseng church yan. Mga kapatid, yung tunay na church ay universal church. Universal church. Member po tayo niyan. Pambuong daigdig po tayo, mga kapatid. Di ka nag-iisa, meron kang kasama.
We suffer together. Kaya the same kind of suffering, hindi ibig sabihin pare-pare experience natin. Siyempre, magkakaiba po tayo ng mga pinagdadaanan sa buhay. Pero reminder ito sa atin, huwag natin kumpara ang ating kalagayan sa iba. Minsan kasi ginagawa nating source of comfort eh. Source of comfort. Yung mga malalalang kalagayang pinagdadaanan ng iba. May mga nagpo-post po sa FB. Ganito sasabihin may nagpo-post sa FB yung mga kaawa-awang kalagayan ng iba. Sa Facebook, pinopost. Ganito nakalagay sa caption nakasulat Kung nagrereklamo ka sa pinagdadaanan mo sa buhay, isipin mong meron pang mga taong mas malala ang kalagayan kaysa sa iyo. My goodness, hindi ganyan ang payo. Halimbawa, may pinagdadaanan yung kapatid natin, papayuhan mo. Kamag-alala kapatid, mas may malala pang may pinagdadaanan sa iyo. Where is comfort is that? Nasaan po ang kaaliwan doon at kalakasan? Paano yung mas malalang kalagayan na yon? Kung kapatid natin sa buong daigdig yon na nasa ibang lugar, sino ko comfort sa kanila? Mga kapatid. So ang point ni Peter, tandaan nyo alalahanin mong meron kang kasama. Yun ang iyang point niya Meron kang kasama, parehong suffering din because they are followers of Jesus. Merong nakakaintindi sa'yo, yun yung kasama. Merong nakikinig sa'yo, merong sasaway sa'yo, merong magpapalakas sa'yo, yun yung kasama Merong magpapaalala ng gospel, merong magpapaalala ng mga promises of God para sa'yo, merong nananalangin sa'yo, merong kang kasamang lumalaban. Mga kapatid, may lalabang kasama mo. Kaya wag nating gagawing ilugmok ang mga taong bagsak sa pananampalataya. Bagkus tulungan bumangon, wag ikondena, dahil yun ang talagang gawa ng totoong Kristiyano. Magpalakas, hindi magpahina. Kasi, stand firm, patayuin mo rin yun, mga kapatid. Kaya nga, you don't have to suffer alone. You cannot afford to suffer alone. Kung ipapadama natin sa bawat isa, tatay magkakapatid, nagmamahalan, nagdadamayan sa hirap man o ginhawa. Wala ning isa mga kapatid natin, mga kapatid, na sovereign over the suffering. Wala po. Na over the suffering, wala po. Sino itong Diyos na kasangga natin sa labang ito? Mga kapatid. Si Lord. Kasangga natin yan Kaya tandaan natin, yung hindi natin kaya, hindi ibibigay ng Diyos yun. Yung suffering na hindi natin kaya. Tandaan nyo, wala pang pagsubok. Yung over-suffering na darating sa atin na hindi natin kaya. Over din ang faith mo dyan. Mga kapatid, tandaan nyo, He is the God of all grace. Siya po ang Diyos na pinagbubuhatan ng lahat ng biyaya. Not just God of grace. Take note Hindi lang siya Diyos ng grasya or God of some grace o Diyos siya ng ibang grasya or God of 90% grace. No, but of all grace. Siya po ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya mula sa simula hanggang ngayon. Hanggang katapusan. Sapat ang biyaya niya sa bawat sandali. Mga kapatid, dahil sa biyaya niya, pinili ka niyang mahalin. Tandaan nyo, sa biyaya niya, pinili kang mahalin ng Panginoon. Ano pa? Dahil sa biyaya niya, pinadala niya ang maraming mga propeta para ihanda ang kanyang mga pinili sa pagdating ni Jesus. Grace. But of all grace. Dahil sa biyaya niya, isinugo niya anak na si Jesus. Grace yan Naging tao, nabuhay na matuwid, nagtiis ng hirap hanggang kamatayan sa krus. Grasya natin yun, kapatid. Dahil sa biyaya niya, muli siyang nabuhay. Na-resurrect si Lord. Dahil sa biyaya niya, umakyat si Jesus sa langit.
Naupo sa kanang Diyos dahil sa biyaya niya, ipinangaral sa atin at narinig natin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Biyaya rin yun. Dahil sa biyaya niya, binigyang buhay niya ang puso natin. Dati patay eh. Okay? Bigyang buhay ang puso mo, ipinanganak tayong muli. Pinanganak yung puso natin. Dahil sa biyaya niya, sumampalataya tayo kay Kristo. Biyaya po kung bakit sumampalataya tayo sa Panginoon. Dahil sa biyaya niya, ibinilang ang kapamilya ng Diyos, ng iglesia para madama natin ang pag-ibig ng Diyos sa isa't isa at maibahagi ito sa bawat kapatid natin sa buong mundo. Dahil sa biyaya ng Diyos, nanirahan sa atin ng Kanyang Espiritu, pinabanal ka, pinagkalooban ka ng espiritual na mga kaloob na magagamit natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa biyaya niya, ipinagkaloob niya sa iyo para may magturo sa iyo, para may gumabay sa iyo, para may sumaway sa iyo, para may dumamay, at yan po yung mga pastor. Yan po yung mga leader ng iglesia, pati ang mga kasama mo sa church. Biyaya yan ng Panginoon, mga kapatid. Dahil sa biyaya niya, itinakda ng Diyos ang lahat ng suffering na nararanasan mo ngayon at nararanasan natin. Dahil sa biyaya niya, itinakda niya ang suffering na ito. Walang masasayang kahit isa. Lahat gagamitin ng Diyos yung suffering na yon para hubugin tayo, para patatagin tayo, ihanda tayo sa pagharap natin pagdating ng takdang araw sa ating Panginoon. Biyaya po yan, mga kapatid. Dahil sa biyaya niya, nararanasan mo ngayon ang kagalakan in the midst of many, many sufferings. At lulubusin pa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo yung biyaya na yan. Dahil sa biyaya niya, tatanggapin mo ang kayamanan, kagalakan, karangalang hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundong ito, mga kapatid. Because He is the God of all grace. Put your faith and hope in Him. He has called you to eternal glory in Christ. Siya ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Grace yan, kapatid. Lahat ng bagay, galing yan sa grasya ng Panginoon. Kaya lagi tayong manampalataya, umasa, sapagkat tinawag tayo ng Panginoon for eternal glory in Christ. Doon tayo tinawag ni Lord. 1 Peter 5:10, pagkatapos nyo magtiis sa loob ng maikling panahon. Tignan nyo ang Diyos na siyang pinanggagalingan, tignan nyo, ng lahat ng pagpapala. Lahat ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan. Pagagalingin po tayo ng Panginoon. Emotionally, mentally, physically, spiritually, katatagan, lakas ng loob, at isang pundasyong hindi matitinag. Siya ang tumawag sa inyo, tinawag ka upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Tandaan niyo yun. Kaya suffering, mga kapatid, is not the last chapter in your story. Yung mga kahirapang pinagdadaan natin, hindi po ito ang huling yugto ng ating istorya sa buhay. Ano ang gagawin niya para matiyak na hindi suffering ang magiging ending ng life story natin? Kasi may istorya tayo may kasaysayan, may kwento buhay natin The God of all grace will Himself. Siya ang gagawa, hindi ikaw. Hindi ibang tao. Restore, confirm, strengthen, and establish. Sabi nga rito, mga kapatid, siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Lahat ng nasira sa buhay mo, aayusin niya. Ipapanumbalik niya, anumang sugat sa puso mo, hihilumin niya. Ano mang pag-aalinlangan mo, papalitan niya ng kumpiyansa niya sa kanyang mga pangako para sa iyo. Ano mang struggle mo, ano mang kahinaan mo ngayon, sa tuwing panghihinaan ka ng loob, palalakasin ka ng Diyos, mga kapatid. And He will encourage you. Ano mang insecurities and doubts na natitira sa iyo, aalisin niya yan.
God will establish you. Itatayo ka sa isang matibay na pundasyon, di ka matitinag, hindi ka magigiba. Ano ang bagyo humampas sa buhay mo, siya ang kasangga mo. Kaya nga, we persevere in faith. Kung tayo magtitiis alang-alang sa pananampalataya natin sapagkat ang Diyos ay merong pong grasya na mapagtiis and preserving eternal grace sapagkat meron po siyang walang hanggang grasya na naghihintay sa atin. Ang grasya ng Diyos para sa ating mga pinili tinawag ng Panginoon ay mapagtiis. Magpatuloy tayo sa pananampalataya hanggang katapusan, mga kapatid. Dahil nagpapatuloy ang biyaya ng Diyos sa buhay natin hanggang katapusan. Lahat-lahat sa buhay natin, including the suffering experience, ay dahil sa biyaya ng Diyos yan. Kung bakit may pinagdadaanan tayo ngayon, grace of God yan. Hindi yan, yung suffering natin ngayon, grace of God. Hindi po yan hatol, hindi yan parusa, hindi condemnation yan. Nagpapatuloy ang mga sufferings natin ngayon, mga kapatid, na iisipin mo para walang ending. Meron pong ending yan. Pagkatapos ng ending na yan, our story will start another chapter. Another chapter. A chapter that never ends and never ending. Praise to the God of all grace. Matatapos din ang paghihirap natin sa buhay na ito, mga kapatid. Matatapos din ang pagsubok ng ating bansa. Matatapos po yan. Pagkatapos ito, mga kapatid, hindi naman magtatapos ang pagpupuri natin sa Diyos. Dapat lang, mga kapatid. Sapagkat sa Kanya kapangyarihan magpakailanman. Ang nangangaral dapat sa salita ng Diyos, ipangaral. Ang naglilingkod dapat maglingkod. Gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay, siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Kaya mga kapatid, even we are still suffering, praise Him. Tingnan nyo makinig kayo. Kapatid, huwag tayo magpupuri, magpapasalamat sa Diyos kung tapos na lahat ng suffering. Kung tapos na lahat ng mga bagay na pinagdadaanan natin ngayon. Doon lang tayo mag-worship, magpi-praise, magte-thanksgiving kay God. No. Even we are still suffering. Kahit meron tayong pinagdadaanan, dito tayo magpasalamat, dito tayo magpuri, dito tayo sumamba sa Panginoon. Hindi lang pagkatapos, victory, ngayon pa lang, pakita mo na dapat kang magpuri, sumamba, at magpasalamat sa Diyos. Kahit ano yung pinagdadaanan natin ngayon, mga kapatid, magpakatatag ka lang, magpakatibay ka lang. Hindi lang tayo ang dumadaan sa ganito. Marami po tayong kapatid sa buong mundo. Marami tayo. Kaya stand firm. Patuloy lang tayo, mga kapatid. Matatapos din po ang lahat. Pero bago matapos ang lahat, halina po kayo. At tayo'y sumamba, magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ngayon natin dapat ipakita, hindi pagkatapos. Hindi pagkatapos No. Ang victory dapat ngayon. Sapagkat ang katagumpayan ay nasa ating katatagan at tibay sa pananampalataya. Yun ang victory. Hindi pagkatapos ng pandemic, victory. Hindi yun. Ang laban, hindi pandemic. Ang laban, pananampalataya mo. Kaya magpakatatag ka, magpakatibay ka. Magpakasipag tayo sa pananalangin at sa gawain ng Panginoon. Yamang alam ninyong hindi nawawalan ng kabuluhan ang ating pagpapagal para sa Kanya. So, mga kapatid, sana po na-encourage po tayo, napatatag, napalakas tayo ng salita ng Panginoon, na hinango po natin sa teksto ng 1 Peter. Mga kapatid, talagang ito po yung panahon na dapat po tayong magpakatatag. Okay? So, wag lang tayo magsasawa sa ginagawa natin para kay Lord. Habang naka-stay tayo sa bahay natin, gawin natin. Lahat ng hindi natin nagawa noon, gawin natin ngayon. At gagawin din natin to after na matapos po ang lahat ng ito. Magpapatuloy tayo. Tayo po ang nire-revive ng Diyos.
nire-restore lang po niya ang ating pananampalataya, pagtitiwala, at relasyon sa Kanya. Sana naintindihan po ninyo ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid. At pagpalain kayo ng Diyos, patuloy lang tayo sumubaybay sa mga mensahe ng Panginoon na ating pong pinag-aaralan. Lord, pagpalain mo po ang mga kapatid kong nasa kanilang tahanan, ingatan mo po sila, patuloy na patatagin mo kanilang pananampalataya, gabayan mo sila, ipagkaloob mo, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangailangan. Huwag mo po silang pagkukulangin. Huwag mo kaming pagkukulangin. Pagkaloob mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na aming provider, sustainer. Ikaw ang Diyos na nagkakaloob sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. Ilayo mo kami sa anumang uri ng virus, ng epidemya. Koberan mo kami ng Santong Espiritu, bakuran mo kami ng banal mong dugo, at hindi po kami mapahamak kailanman. Sa iyo namin tinitiwala ang lahat ng ito, patatagin, patibayin mo kami, at manindigan kami sa iyong salita, sa aming pananampalataya sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw ng linggo po sa inyong lahat. God bless you all.